Muling pagsasalaysay sa review ng nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez bilang larawan ng kasaysayan ng Pilipinas ni Joel Costa Malabanan. Si Amado V. Hernandez ang sumulat ng Mga Ibong Mandaragit noong 1956 habang siya ay nakakulong dahil sa kasong sedisyon. Nakulong siya ng 5 taon mula 1951. Sa bilangguan din niya na isulat ang mga akdang tulad ng Isang Dipang Langit at Bayang Malaya na may 5,000 taludtod. Ang nobela ay unang lumabas sa Liwayway Magazine noong 1959. Nalimbag ito bilang aklat noong 1969. Si Carlos P. Romulo ang gumawa ng paunang salita, samantalang si Dr. Epifanio San Juan naman ang sumulat ng pangwakas na salita sa wikang Ingles at Filipino. Ang katangian ng nobela. Ang nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay binubuo ng 59 na kabanata. Tumatalakay ito sa kalagayan ng Pilipinas mula sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano hanggang sa panahon ng Hapon at sa pagwawakas na ikalawang digmaang pandaigdig. Nang simula ang nobela sa pagpapakilala kay Tata Matias, isang matandang katipunero na maihahalin tulad kay Piloso Potasio ng Noli Me Tangere. Siya ay naninirahan sa paanan ng Sierra Madre. Naniniwala siya sa kwento ni Rizal tungkol sa kayamanan ni Simon sa El Filibusterismo. Taong 1944 iyon at malapit nang matalo ang mga Hapon. Nakasandig ang nobela sa realismo. Ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng lipunan noong panahong iyon. Mapapansin din ang paggamit ng wikang Tagalog batay sa panahon, gaya ng salitang mi na ginagamit kapalit ng may. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Mando Plaridel na ang tunay na pangalan ay Alejandro Pamintuan. Katulad ng padron ni Rizal sa Noli Me Tangere, na hinalaw sa Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Si Mando ay nagbalik upang maningil sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ang Mga Ibong Mandaragit ay naisalin na sa English at Russian. Ayon kay Epifanio San Juan, ito ang kauna-unahang nobelang Pilipino na nagtagumpay na ipakita ang tunay at nakagugulat na larawan ng ating sarili at karanasan. Itinuturing din ang nobela bilang pagpapatuloy ng tunguhing pampanitikan na sinimulan ni Rizal sa Noli Me Tangere noong 1887 at ipinagpatuloy ni Lope K. Santos sa Banag at Sikat noong 1906 na parehong ginamit ang panitikan upang itala ang sosyo-politikal na kalagayan ng bansa. Ngunit nakalulungkot isipin na bagaman halos 50 taon na ang lumipas mula nang masulat ito, hindi ito napabilang sa mga required readings sa matatag curriculum. Marahil dahil paano nga ba ito irerekomenda sa isang edukasyong nananatiling kolonyal kung mismong nobela ay tumutuligsa rito. Noong 2022, inilabas ng Penguin Books ang English translation nito na sinulat ni Danton Remoto na pinamagatang Birds of Prey. Ang Mga Ibong Mandaragit bilang batis ng salaysay pang kasaysayan. Sa nobelang Mga Ibong Mandaragit, malinaw na inilarawan ni Amado V. Hernandez ang kalagayang pang-ekonomiya at pangkultura ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Sa Kabanata 6, binigyang diin ang malungkot na Pasko noong 1944 na inialin tulad sa Semana Santa. Dito lumitaw ang black market kung saan ibinebenta ang mga gamit na slightly used at nagsasamantala ang mga kapitalista habang nagugutom ang masa. Makikita rin ang matinding agwat. Ang karaniwang Pilipino ay naghihirap samantalang ang mayayaman gaya ng pamilya ni Don Segundo Montero ay naging balimbing. Maging anak niyang si Dali ay nakipag-ugnayan sa isang sundalong Amerikano at sa Hapon na si Cole Moto. Sa Kabanata 13, ipinakilala si Andres, isang guro na naging makapili. Mahalaga ang kanyang karakter dahil pinapakita na hindi lahat ng kumampi sa Hapon ay taksil, tulad ni Benigno Ramos at Artemio Ricarte. Naniniwala siya na ang alyansa sa mga Hapon ay paraan upang makamtan ang kalayaang ipinagkait ng mga Amerikano. Sabi nga sa nobela, ang pangyayari ang lumilika ng taksil kung paanong tumutulong din ang pagkakataon sa paggawa ng bayani. Ayon kay Tata Matias, pahina 15. Dito ipinapakita ang situational ethics na ang pagiging taksil o bayani ay nakabatay minsan sa kalagayan ng panahon, ngunit madalas na nakalilimutan sa talakayan ng araling panlipunan ang mga tulad ni Ramos at Ricarte dahil ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi.
Sa pagkapanalo ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagmukha pang utang na loob ang kalayaang ibinigay nila sa atin noong Hulyo 4, 1946, kahit nakatali pa rin tayo sa kanila sa pamamagitan ng Military Base Agreement. Ang salungatan sa pagpapakahulugan. Sa nobela, taksil o makapiling bayani kaya si Andres? Sa kanyang mga pahayag makikita ang prinsipyo ng pagbabago para sa mga dukha, gaya ng sinabi niya na ang mga dukha ay humahanap ng pagbabago, pahina 80. Tulad ng kasaysayan, hati ang pananaw, may mga maka-Amerikano at maka-Hapon noon gaya ng maka-Marcos at maka-Aquino sa kasalukuyan. Ang mga tulad ni Benigno Ramos at Artemio Ricarte ay tinuring na taksil dahil kumampi sa mga Hapon. Si Marcos naman ay tinuring na diktador, ngunit dahil sa propaganda at pagkadismaya sa mga sumunod na leader, marami pa rin naniniwala na mas mainam ang kanyang pamumuno. Sa nobela, si Andres ay parang apologies para sa mga Hapon, ngunit nang matalo ang mga ito, muling namayagpag ang mga elitista tulad ni Don Segundo Montero, katulad ng pagbabalik ng pamilya Marcos sa politika na para bang wala ring nangyari. Natutuhan natin sa kasaysayan na hindi tayo natututo. Pinili ko ang ilang dialogo sa nobelang Mga Ibong Mandaragit upang ipakita ang malinaw na ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Sabi ni Tata Matias, pahina 15, ipinakikita ng pahayag na katulad ng pagbagsak ng diktadurya ni Marcos noong 1986 na patunayan ng sambayanan na ang kasamaan ng pamahalaan ay siya ring nagbubunsod ng paglaban. Ngunit gaya rin ng nobela, mabilis na nakabalik ang pamilya Marcos sa kapangyarihan noong 1992 dahil madaling magpatawad ang mga Pilipino. Payo ni Tata Matias kay Mando Plaridel, pahina 13. Ang mensaheng ito ay paalala na sa harap ng unos na nanatiling matatag ang mga paninindigan, kagaya ng mga tunay na aktivista at revolusyonaryo. Matibay na lumaban sina Mando Plaridel, Magat Dalisay, Andres, Rubio, Pastor, Danoy at iba pa laban sa mga ibong mandaragit gaya ni Don Segundo Montero, Oscar Doblado, General Bayoneta, Kapitan Pugot at Son Tua. Sabi ni Magat, pahina 33, ito'y tumutukoy sa mga suliraning panlipunan na kapag pinabayaan ay lalala. Kung iuugnay sa kasalukuyan, ganito rin ang paliwanag ng gobyerno Duterte. Ang problema sa droga ay napabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Kaya gumamit sila ng kamay na bakal, ang tukhang, na kumitil ng libu-libong buhay. Si Mando Plaridel naman ay nagwika, pahina 100. Dahil dito, nagtayo siya ng pahayagang kampilan upang tuligsain ang katiwalian. Ang puhunan ay mula sa kayamanang iniwan ni Simon na kanyang nasisid sa Pasipiko. Sa tulong ng mapa ni Tata Matias, pinatunggutan ito ng dati ring gerilya na si Magat Dalisay. Si Rubio ay nagsabi, pahina 110, ito'y malinaw na pagtuligsa sa bulok na hustisya at sa pang-aapi ng mga obrero. Tulad noon, nanatili ring totoo sa kasalukuyan na ang sistemang panlipunan at judikatura ay may kinikilingan. Sabi ni Magat, pahina 118, sa pahayag na ito ipinakita sa nobela ang epekto ng edukasyong dala ng mga Amerikano. Kung dahas at relihiyon ang ginamit ng Kastila, dahas at edukasyon naman ang ginamit ng Amerika upang kontrolin ang isipan ng mga Pilipino. Dumating ang mga Thomasites at dito nagsimula ang sistematikong pagtuturo ng wikang Ingles na nagulma ng mga henerasyong Pilipino bilang mga Brown Americans. Ayon kay Constantino, lumaki ang isang captive generation, mga Pilipinong nag-iisip at kumikilos tulad ng mga Amerikano. Kaya't hindi nakapagtataka na maging ang mga leader ng bansa mula kay Pangulong Quezon hanggang sa kasalukuyan ay hayagan o palihim na naging tagasunod ni Uncle Sam.